Si Shaina ay isang babaeng puno ng kalungkutan matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang kasintahang si Marco. Sa bawat araw na lumilipas, pilit niyang itinatago ang sakit sa likod ng isang matapang na mukha, subalit ang alaala ni Marco ay patuloy na bumabalik at bumabagabag sa kanya. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si David. Si David ay isang lalaking kabaligtaran ni Marco, walang pinaniniwala ang mga supernatural na bagay at laging may baong mga biro upang patawanin si Shaina. Sa simula, hindi gusto ni Shaina ang magaspang na ugali ni David, pero unti-unti siyang natututo na tanggapin ito dahil sa kanyang nakakatawang personalidad. Habang pinipilit ni Shaina na ituloy ang kanyang buhay, natagpuan niya ang isang lumang liham mula kay Marco sa kanyang mga gamit. Ang liham na iyon ay puno ng pagmamahal at pangako, kahit ano pa man ang mangyari, mahal kita. Kung hindi sa pisikal na buhay na ito, baka sa kabilang buhay. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Shaina ng kakaibang pakiramdam ng pagkakaroon ng koneksyon sa kanyang yumaong kasintahan. Sa bawat araw na lumilipas, napansin ni Shaina na may ilang mga bagay kay David na nagpapaalala sa kanya kay Marco, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang simpleng paghawak ng kanyang kamay, at maging ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para mapasaya siya. Isang gabing tahimik, habang nag-iisa si Shaina sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila dumadaan sa kanyang balat. Hindi niya maipaliwanag ang takot na bumalot sa kanya. Nagising siya mula sa pagkakahimbing at narinig ang malumanay na boses ni Marco, na parang binubulong sa kanyang tainga, "Mahal kita, Shaina." Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Marco, ngunit hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyayari. Natatakot man, alam niyang may mensaheng nais iparating si Marco. Isang gabi, habang magkasama sina Shaina at David, napansin ni David ang pag-aalala sa mukha ni Shaina. "Ano bang bumabagabag sa'yo?" tanong niya. Naglakas loob si Shaina na ikwento ang kanyang nararanasan. Sa halip na pagtawanan siya, seryosong tinanggap ni David ang kanyang kwento. "Baka may dahilan kung bakit naririnig mo siya," sabi ni David. "Baka may nais siyang iparating na hindi niya nasabi noong nabubuhay pa siya." Nalaman ni Shaina na sa kabila ng magaspang na ugali ni David, may malalim na pag-unawa at malasakit siyang taglay. Unti-unti, natutunan niyang yakapin ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si David, ngunit hindi kailanman nakalimutan si Marco. Isang gabi, habang natutulog si Shaina, nagising siya sa tunog ng kanyang cellphone. Binuksan niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, "Bakit mo ako iniwan?" Natakot si Shaina at agad niyang pinatay ang kanyang cellphone. Ngunit hindi nagtagal, narinig niya ang mahina at malamig na tinig ni Marco mula sa likod ng kanyang tainga. "Shaina, bakit mo ako iniwan?" Napaluhod si Shaina sa takot at umiyak. "Marco, hindi kita iniwan. Hindi kita iniwan," sabi niya habang nanginginig. Kinabukasan, kinausap niya si David tungkol sa nangyari. Nagpasya silang dalawa na bumisita sa puntod ni Marco upang magbigay galang at magdasal. Sa puntod, nakaramdam si Shaina ng bigat sa kanyang dibdib. Habang nagdarasal, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod, na tila may presensya sa paligid. Hindi niya mapigil ang magtanong sa kanyang isip, "Ano ang nais mong iparating, Marco?" Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Shaina na tila may anino na sumusunod sa kanila. "David, may nakikita ka bang anino sa likod natin?" tanong niya nang may kaba. Umiling si David at sinabing, "Wala, Shaina. Imahinasyon mo lang yan." Subalit hindi ito maalis sa isipan ni Shaina. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nararamdaman ni Shaina ang presensya ni Marco sa paligid. Minsan, habang nag-iisa siya sa bahay,